I do build magbi-build listing muna ako before I do outreach. So like pupunta ako sa LinkedIn, pero dapat alam mo na yung industry mo. Like ako e-commerce ako, tapos health and wellness 'yun. Tapos alam mo dapat yung business size, dapat alam mo na rin 'yun. Like ako yung business size ng business dapat small or medium sized businesses. Like merong 5 to 50 employees to 100 employees. Ganun yung tinitingnan ko. Tapos may posting sila pero with limited engagement or walang branding. Kasi yung pinaka first offer ko kasi marketing. Yung nila campaign. So yun na is na nasusunod ko sa o mag-search, dapat alam mo na yung guide sa example, ako sa LinkedIn, magse-search ako ng business owner, like founder ba siya or keyword na wellness or beauty. Tapos i-filter ko siya sa location, like yung gusto ko na location like Los Angeles kasi marami doon mga may mga beauty products doon, may mga beauty brands. So yun yung ginagawa ko. Tapos dino-document ko yung nila, yung name nila. Halimbawa, may mahanap na ako, sinusulat ko yung name, ano yung company, ano yung job title nila doon sa LinkedIn, tapos kinukuha ko yung LinkedIn URL nila. Tapos ninonote ko, pupuntahan ko yung nila, yung LinkedIn nila. Tapos minsan kasi nilalagay nila yung meron pa rin kasi yung mga 'di ba yung halimbawa kung eto si Doctor Terry Balboa. Tapos andun yung niya, yung brand ng binebenta nila or yung brand ng business. I-search ko na siya sa TikTok or sa Instagram. Tapos titingnan ko kung active ba to sa Instagram or kung low ba yung engagement nila. Tinitake note ko yun sa nilalagay ko yun sa meron akong data, meron akong table, Google Sheet kumbaga. Andun yung name, company, job title nila sa LinkedIn, tapos yung URL, tapos yung website nila kung meron, kinukuha ko din kasi gagamitin ko siya pang audit, ganyan, tapos kukunin ko din yung emails nila. So ganun ako sa pag-lead dyan sa LinkedIn. Ganun yung ginagawa ko. It's actually simple if maano mo na siya, yung process, it's actually simple. Ano lang siya, matrabaho lang siya. Kasi you really need to to have time, to give time talaga sa pag-build ng list. Okay? So yun yung pinakaunahin niyo talaga, pag-build ng list. So tiyagain niyo lang siya. Ako, I do that siguro kung hindi masyadong busy, 1 hour, ganyan. Magle-list building ako, 1 hour. Oh. Tapos sa Instagram naman, actually mabilis, madali lang. Mas madali sa Instagram at saka sa TikTok. Kasi yung ginagawa ko, hashtags lang. Halimbawa, sa TikTok, yung ko, di ba, e-commerce yung target market, isi-search ko lang hashtag e-commerce, ganyan. Or hashtag small business or hashtag wellness business, ganyan. So, titingnan ko na siya yung mga nagbabrowse na ako sa mga post doon sa mga hashtag na yun. Tinitingnan ko yung isa sa yung mga accounts. If na-meet niya yung ideal client profile ko. Di ba yung kanina sinasabi ko na ideal client ko? So, titingnan ko yung mga post nila, tapos pupuntahan ko yung pupuntahan ko na yung Instagram account nung sino man na yung nag-post na yun na brand or business kasi evaluate ko siya. Titingnan ko yung kung ano ba consistent ba yung posting nila. Pero yun nga consistent yung posting pero yung engagement is mababa. 'Di ba? Syempre doon ka papasok, doon yun yung mo ma-offer sa kanila na 'di ba low engagement sila so pwede kang maka-help doon sa pag-increase yung engagement nila, increase yung followers. So yun yung mga ina-evaluate ko kung ano ba kung yung branding nila is hindi ba maganda, yung pangit ba ganun. Pero syempre hindi kasi sabi na pangit, 'di ba? Tinitingnan ko lang ano yung mga pwede kong ma-help kumbaga. Ano yung pwede kong ma-help doon sa business. So yun yung pinaka-in-evaluate ko. So kahit may consistent sila na posting pero nakita ko engagement is so. So yun, inaano ko siya. Ini-take note ko din yun siya. Sinasama ko siya sa list ko yung business na yun. Kinukuha ko yung Instagram handle nila or yung link ng profile.
kinukuha ko yun siya, tapos tinitingnan ko yung observations ko, like eto, nagpo-post to ng daily, pero yung branding is inconsistent, ganyan. So, ganun yung ano ko, yung pagdo-document ko. So, yung ano talaga, medyo matrabaho pa talaga siya. Kaya yun yung part na hindi ko pa talaga siya na outsource o nabibigay sa iba. So, ako pala, like right now, ako pa talaga yung gumagawa ng lead generation ko. Tapos, other than LinkedIn, Instagram, sa Facebook, ito din ang dami potential clients, potential leads sa Facebook groups. Kanina nga lang early in the morning may nag-send sa akin ng message, pwede daw siyang magtanong ba. So tinatanong pala niya yung social media services ko. Tapos kung ano daw yung rates ko, ganoon. So 'di ba? It's because of me, 'di ba? It's parang gas-gas na to yung pag-show up sa Facebook groups, but it's one way for me to find potential leads. So, nagjo-join lang ako sa Facebook groups na related sa market ko, like sa industry ko na health, yan, mga fitness or e-commerce or yung mga local community business na mga group, yung Shopee, Lazada groups, tapos e-commerce groups doon or yung mga sa Facebook ads na groups, yan, or sa TikTok groups, social media marketing na groups, doon ako nag-ano kasi meron ding mga business owners kasi doon kahit maraming mga members na marketers din na kagaya natin or freelancers na kagaya natin, meron pa ring mga business owners na andun na naglo-lurk lang sila, mga lurkers lang sila or silent members sa group na nagtitingin-tingin lang kung sino yung mga nagpo-post doon, sino yung mga nag-share doon, sino yung pwede nilang hanapin or kontakin para tulungan sila sa business nila. So, you can also join those kasi ang dami talagang potential leads. So, observe lang din kung sino yung mga nagpo-post ng advice. Sa Facebook, as you join all the Facebook groups, so lahat ng possible combinations of health and wellness, every possible health and wellness combination of words na FB group. Oo. Oo, kaya talaga, medyo matrabaho talaga ang lead generation. So what I do is, kaya nga sinasabi ko, nagbi-build muna ako ng list before I do the things na pwede kong gawin to get clients. So, inaano ko muna siya, dino-document ko muna siya kung sino yung pwede kong i-reach out, sino yung pwede kong i-email, sino yung pwede kong in network. So, nagbi-build muna ako ng list before I do things na like before ko sila i-call email, before ko sila i-message. Tine-search ko muna sila or tinitingnan ko muna like, diba sa Facebook group may makita ko na may nag-ask ng advice on social media, marketing or tinitingnan ko yung profile nila, tapos minsan nagko-comment ako, tapos nagpo-post ako, tinitingnan ko kung ano yung mga common concerns. So yun yung inaano ko, yun yung pino-post ko na topic, na answers. Kasi 'di ba, yun yung dinidiscuss ng members like marketing na, social media tips, or mag-share lang ng mga open air ng business ko. Ayun, ginagawa ko, nire-record din yung mga member names. Kasi nakikita naman yung mga kung sino yung mga nagko-comment doon na same sila ng problem. Nire-record ko yun. Tinitingnan ko yung profile nila. Yun, tinitingnan ko, pwede ba siyang maging potential client. So yun, so before I do like cold emails, I document all those stuff. Yung name, yung platform, saan ko sila nakita, kung sa LinkedIn ba, sa Instagram ba, sa Facebook ba, ano yung role nila, founder ba sila, owner ba, business manager ba sila, or CEO ba sila. Kasi yung mga handle, like URL link like sa Instagram, ano yung link nila, sa LinkedIn, ano yung link nila, anong TikTok profile nila, ano yung Facebook profile nila. So all those things, ino-organize ko siya, tapos may mga notes yan. Like halimbawa, yung nakita ko sa Instagram, ninanote ko na halimbawa si Emma.
Ito siya, active to siya sa Instagram, pero inconsistent yung visuals niya. Tapos under 1K followers pa lang siya. Pero ang dami niya ng content. So hindi pa nag-grow yung followings niya. So yun, inano ko yan siya, nino-notes ko rin siya sa template ko. Meron akong Excel, I'm sorry, spreadsheet. Meron akong spreadsheet, Google Sheet pala. Ano ba yan? Meron akong Google Sheet or CRM tinatawag. Nilalagay ko yan siya doon. If you want, I can share with you siguro later yung ano ko, yung spreadsheet ko. Papakita ko sa inyo ng glimpse. Oh, Yung, ano, yung mga columns, yan. Isi-share ko na lang siguro sa group chat. baka Oo. makaya pa natin Oo. ma-share screen siya para Mm. demo. Sige, mag-follow up questions ako. Sige, Hindi ako makakonfirm share. sa Instagram. Mention ko na, sa LinkedIn, nag search filters ka to find them kasi ma-filter out mo yung company by kailangan it's a good sign yung at least 10 employees up. And then and platforms like Instagram, nag-hashtag ka to filter out yung people na within yung talagang niche mo and nagpo-post frequently. Yung itong hashtag search, anong observation mo dyan with LinkedIn? Does it apply din ba? Na kasi kapag nag-hashtag search ka sa LinkedIn, yung mga active sa niche na yan, I mean, same principle lang din ba sa Instagram? Kasi active sila so they're probably good leads. Same, is it a similar experience din sa LinkedIn yung hashtag search for you? I haven't done pa, but that's a great idea. Pwede siyang gawin. I haven't done pa hashtag, Kasi may mga gumagamit din naman ng hashtags na Pero, wala akong masyadong pag business owners kasi sa LinkedIn, hindi sila masyadong ma-post. Yung Or industry ng hashtag. So, hindi ko pa siya, might as well try nyo lang. Kung baka. But ako with hashtag, it's sa TikTok ako at saka sa Instagram. So, doon ako nakakaano ng mga leads. Nakakakuha. Tapos, tinitake note ko kung na-contact ko na sila doon sa spreadsheet ko. Nilalagay ko din kung contacted na or not contacted. Yun. So, yung notes ko, nalagay ko inconsistent visuals to, under 1K yung followers, ganyan, or inconsistent yung branding, low engagement. Nilalagay ko siya. Kasi, if I will reach out to them, mag-DM ko sila, or magko-cold email ako, i-include ko siya dun sa script ko. I-include ko siya dun sa strategy ko for cold emails naman. So, yun nga, dapat you give time talaga, at least like early in the morning. Ako, I do that mga 4 or 5 in the morning. Start ng Kasi dun, yun yung una gawa. Yeah. Walang other interruption. Yeah, oo. Kasi fresh pa yung ko like, pagising ko, magwiwi, tapos inom ng hot, lukewarm water, ganyan. Stretching ng ilang minuto, tapos yun na, maglilist building na ako. Tapos yun yung pinakauna ko talaga ginagawa, yung mag-build ng list, tapos before I do yung cold outreach na. So, build lang muna. Is there any reason in particular na you strongly endorse gathering the list first before reaching out? Does it save you so much time ba? Hello? Oo, kasi mas pag-structured na, hello? Naririnig. Guys, how about yung iba? Narinig ako? Kasi pag
pag yung, halimbawa, meron akong targeted outreach, no, may na ako na list. Mas mabilis kasi, sa akin, mas streamline yung client acquisition process ko. Tapos ano talaga, nakaka-ensure siya na kung yung lead ko qualified yung hindi ako mag-waste ng time on contacting people na who are not my ideal client. Hindi pasok sa ideal client ko. Yun. Tapos, syempre, organized siya. So, yung information, nakakwalify ko yung information about each lead. Tapos, yung pag-follow up. Tapos, yung personalization. Syempre, kahit meron tayong script na ginagamit, yung pag-personalize, syempre, ng message mo or yung email mo, mas easier. Kasi nakikita mo yung ano diba nila, nakikita mo na yung like in-audit mo ng konti. Nakikita mo, yung kanina sinabi ko may mga notes na ako. So, mas easier for me to follow up, to personalize what I will send, what message will I send them, what email will I send them, and it improves yung chances of conversion. Yung kawak niya, but if na high quality list. Yun nga, instead of wasting time na mag-send ng email, mag-send ng message sa hindi mo naman, di ba, ideal client or hindi pasok sa list mo. So yun. Yun, I hope na you get me, guys. These days, no, I'm glad that yung first mo mention is LinkedIn. I remember na nag-limit na sila weekly ng up to 80 ba o 100 ng connects for the free accounts. By the way, do you do LinkedIn Premium or free account right now? And ano bang limit na ngayon sa LinkedIn in terms of the free account? Connecting. Naka-free lang ako sa LinkedIn. Hindi na ako nag-premium. Kasi aside kasi 'di ba sabi ko aside from LinkedIn, I also do yung hashtags. I also do generation lead gen sa Instagram at saka sa TikTok. So hindi lang ako nagre-rely sa LinkedIn. So hindi ako yung like nakaka-max out talaga sa LinkedIn. Okay. Konti lang. Kaya ako more on Instagram. So right now, ang lead gen is that 2 hours of every day? Tumigil na. Tulog na doon, tulog na. Higa na kayo doon. Oo, tutulog na. Ikaw yan, sister. Ay, ikaw yan. Muna kayo, mainit. Tumigil ha. Inon mo sana yung camera para mas masaya. $25 tayo dito. So, meron pang questions? Yeah. Great. Good. Kasi dyan ako pupunta eh. Anybody? May ano ba kayo? May question ba? Please, mute. Talagang sinadya yung mag-mute. O sige, unmute. Baka may questions kayo, Tez, D. Ang daming magkakaling dito eh. Nahiya ako. I-on mo ng video mo, Joy. Nahiya ako nito. Yung face ko lang dito. Samahan mo ako sa video. Okay lang po mag-ask. Go, Joyce. Sige, sino to? Joyce po. Hello,
Joyce. Hello po. So, if kunwari po may list ng mga prospect, pero yung for paano ba? Like for um approach or cold email outreach po. Approach? Para mapansin or like syempre ewan ko para sa akin na-try ko naman siya pero like hindi madamihan siguro mga 5 lang tapos gumiba agad ako kasi hindi ko siya walang pumapansin sa akin. So baka may Okay. tips po kayo how to do outreach pag may malist ng prospect. I-share ko sa'yo yung ginagawa ko, ha? So, I don't Sige know if po. lahat naman ng sinishare ko is yung ginagawa ko talaga. I don't know with other freelancers or coaches ano yung ginagawa nila. Pero siyempre, iba-iba naman tayo ng strategies or baka parehas din kami. But actually, the key there is to dapat yung first impression is dapat mag-stand out ka, di ba? Tapos it's personal even if you have script. Gaya sinabi ko, di ba kanina, na kaya nagbe-build ng list para ma-personalize mo whatever your message or cold email will be. So, and also offer value. So, siguro kailangan, syempre, before sending email, dapat na-research mo, B. Na-research mo yung prospects mo ng maigi. Okay, you should know, ano ba yung kailangan mo i-research? Yung pain points nila. Halimbawa ako, kasi diba social media marketing yung pinaka-main ko. So, yung pain points, ano ba? Like low social media engagement, and branding, yung followers. So, yun. Kailangan i-ano mo rin siya kung e-com ba yan, real estate ba yan, health and wellness, beauty ba yan. Ano yung goals? Ano ba yung mga goals ng business na yun? Like attracting ba more leads, growing sales. So dapat you know your audience well. Halimbawa, like ako, meron akong i-reach out na beauty brand owner kasi yung ano Wala na akong narinig. grabbing na subject line. Like ako yung karaniwan na nilalagay ko na subject line. So yung una kasi gasgas na eh. Gasgas na kasi tinuro ko na siya, ang dami nang gumagamit din siguro. Hindi na masyadong So yung subject lines ko, I always experiment, ganyan. Pero usually mga ganito, avoid clickbait, yung mga clickbaiting kasi ayaw ng mga business owners yan. Or like ako, I love your recent post on Instagram. Tapos meron ako, here's a quick suggestion. Or minsan lalagay din ako,
I noticed something like this about your Instagram account. So, ganun yung ginagawa kong mga subject line. So, I experiment, nagte-test ako ng mga subject lines. Yan. Kasi yun yung pinaka-first step na ma-notice, di ba, nila tayo. Tapos yung Black man. Wala po ata kayo or choppy po. ano? About face ba? Wala. Yeah, hindi manalo sa Facebook video. Ikaw Joyce, do you have numbers ba? You're saying, I mean, you're implying na hindi masyadong patok yung email outreach mo. Do you have numbers like umabot ba ng 100 or 50, something like that? And ikaw din, Ma'am Sis Chair, may ano ka? May statistics, numbers dyan sa email outreach and what it's saying? More than more than na. Kasi ang tagal ko na nagko-cold email eh. Yun yung pinaka-ano ko na right now and on acquiring clients. Other than yung sa Instagram at sa TikTok. More on cold emailing ako ngayon eh. So, ang dami na. Hindi ko na mabilang. Ang dami na rin ang dami ko na rin rejections. Gusto ko follow up ni Joyce kung ano, what do your numbers look like right now? Kasi baka maybe it's not bad. Sa akin po, wala po. Bago pa lang po ako eh. Wala pa pong, like, hindi pa po din talaga ako nagtatry or nagpo-focus sa pagpo-cold email. Oh, so if we're talking less than 20 yun. So, Wala pa po talaga. kung di ka abot, it's not really, hindi pa siya bad. Magta-try pa lang. Oh, Magta-try po. it's still, ina-on pa natin yung engine. Kapag we're doing 100 and then walang the numbers are bad, that's when we need to tweak something. With something like kung 20 and then hindi pa reply, okay, I mean that's not bad ba? It's di ba sis Chair? Kapag kapag nagko-connect tayo and then hindi pa umabot ng hindi pa umabot ng 50 and then wala pang nag-convert at 50 connects. All in all, Nakuha ko yung client ko after 1K email. O, diba? Sino yun? Ang 1K Si Chad. email. Grabe, diba? 1,100 email. ang list, pero yung reach out, And ang response, yung response is around 300 something. Tapos yung na-close is isa lang talaga. what are you doing those really what kind of cold email outreach kaya Dan? What do you do? Ang ginawa ko is meron akong dalawang template. Then ina-A/B test ko. Tapos yun, tinitweak ko lang. Baka gusto mo i-share para so we can we can learn from Actually, wala akong access sa docs ko ngayon since naka-phone lang ako. Pero yun yung ginawa ko before sa first client ko. So, pero what you usually say doon sa one close client in 1,000 and may dalawang templates ka, sige daw, what's generally, walang anong laman doon sa A at B template? Ka ba? Like, Actually, ang laman lang doon is yung email template ng tribe. Kinuha ko lang din siya tapos tinweak ko lang konti.
Tapos naka-align siya based sa ano, syempre since ang service ko is Facebook ads, ang naka-align lang din siya if this business is need leads or more on sales ba siya. So something ganon. So right now, you're not doing yung like that personal, yung ginagawa ni Sis Cherry is yung personalized, personalized compliment. Oo. Mhm. Actually, template siya, pero meron siyang parang naka-personalized touch. Meron siyang part na naka-personalized touch. Yung kaya, no? Parang ganun. Anong, Pero ngayon, hindi ko na ginagawa yung cold email since yun nga, nakuha ko na yung client ko with cold email. Siguro babalikan ko siya if ever stable na ako sa client ko ngayon. Or I mean, if kaya ko nang mag-handle ng at least 3 client. so congrats, mag-move up ka to stage 3. Thank you. Move Pero up actually, ka. ang point ko lang is, siguro madami talagang rejection sa sa cold email. Pero, yun nga. Pero yun, tinatrack ko kasi yung leads ko na yung sa tracker ng tribe noon, yung lead tracker, something ganun. So, umabot talaga siya ng 1,000 something bago ko na-close yung first client. Tapos, nakaano ako, at least 100 discovery calls. 100? Oh my God. Wala rin ka. So, Wala ka kaba. Anong market, bro? so yun nga, depend. Ha? Anong market? Around ano lang, wala pang specific, actually walang specific market yung ginawa ko before. Yung ginawa ko is, for example, sa car detailing, kumukuha ko ng at least 50 leads sa car detailing. Tapos bukas is iba na naman, pero leads pa rin, yung business model. Yung, sa ano ka ba, sa BizDoc ka ba or sa stage 2? Pumasok dito. Ano? Sa Sa BizDoc. oh I can hear the accent. Sige, thanks Chan. Asa mga calling from From Davao. Davao. Oh, Davao diri si Grace. Si Wait, Jim. abaw sad ko. Yo. Sige, I open the floor pa to everybody. May question ba on? Sige, let's read the chat. Saan ba yun? Or anybody wants to unmute and then magtanong? Kasi si Sis Cherry nag-budget talaga ng 1 hour. She knew this morning pa lang may speak out, ayaw na nag-back out, and then this morning pa lang niyaya si Sis Cherry. Very generous. Yeah. That's beautiful. So, may mga tanong dito Teka. Thank you so much, Pat. Bilis mo mag-type, and it's always the best tong mag-note taking dito sa dito sa mga value calls. Okay, si Charmlyn says, do you do engagements like comments a post ni prospect on IG? If yes po, ano po yung process nyo? Oh yeah, you talked about this na, sister, no? And okay lang po ba mag-change? Question galing kay Bro Jerus. Okay lang po ba mag-change ng prospect from hospital clinics to ABC Hospital Clinics to XYZ video editor?
video, Hindi, hindi ko masyado mag-get yung question. bro, Jerus, nandyan ka ba? Oo, Jerus, paano yun? nandito ba oh? Jerus. Parang hindi naman market Hello? or I don't know what you mean. Hello, good afternoon. Good Ngayon ka mag-change evening. ng market? Oo eh, nag-iisip lang ako. From hospital to ano, to, Bakit ka mag-change? What prompted you? What made you decide? actually may ano na talaga, may prospect na talaga for video editor kasi yung sa wife ko may kausap siya. And then yun nga yung ginagawan ko ngayon ng offer. Problem niya kasi is talent acquisition. Video editor, Oo. yung content mo. No, kasi parang i-outsource lang kayo. It's not Opo. easy. Kasi kung yan yung magiging ano mo, parang hindi siya magiging freelancing. But I don't know. Ito si D. Video editor, hindi magaling. Ano ba problema? Nakikinig lang naman. Market mo. Dati. Ano, parang hindi naman ako, di ba? Hindi naman market yung video editor. Kasi siguro pwede. So, ibig sabihin man, ang target niya is mga video editor lang din. Usually yung mga foreign na video editor. May hirapan ka nun, pre. Kaya nga. Kasi creative na sila eh. So, kung hindi mo malalampasan yung skill set okay. nila, Teka, gets ko. standard Ito nila. si ano, baka may prospect ka na video editor. So that's why you're thinking of switching yung optimization. You don't need to do that. Okay, parang, Opo. yeah, okay lang sa kanila. Hindi naman sila nagrereklamo sa iyo na yung market mo is, ano nga yung market mo ulit? Ano yung market mo, Jerus? Yung nasa LinkedIn? Rehab hospitals. Yung rehab clinics. So may prospect ka na video editor. I'm betting hindi siya nagrereklamo na rehab yung market mo, no? Opo. No, hindi naman nagrereklamo. Sige. Just i-serve mo lang siya. Matanong ko lang, bakit pala rehab hospitals o target audience mo? Kasi napaka-rare. At saka, I'm not sure, pero parang equal lang din yung mga tao. Yeah, actually, totoo. Konti lang talaga. And yung experience ko, kaya yun yung naisip ko na market. Experience mo, nasa medical ka, like nurse ka ba, something? Opo. Kasi parang hindi siya magiging sustainable eh. Ang nakita ko kasi dito, pag ikaw hospital, parang government ang humahandle dyan eh. Mga government, so kukuha sila man lang ng creative for video editing, video production. Government ang handle sa nila. Malabo na mag-hire sila ng, parang sa akin lang naman, based on my intuition, parang malabo sila mag-hire ng video editor. Why go with doctors na lang? Kasi parang same lang din naman yun. Or, you could, pwede i-share mo yung screen mo, Rogerus, and then gamitin mo yung Tribe Offer Creator just to demonstrate what it can do. Pwede mo ibato yan doon. Is this a good market? Literally ask it na... Ay, dapat mo lang siya ng sub-niches na hindi siya masyadong focus sa pinaka... Kasi yung type ng sa'yo parang magiging B2C siya eh. And usually ng mga video editors ngayon is nasa B2B. Pag B2C kasi parang more on mahirap makipag-competensya pag ikaw lang mag-isa. Unless kagaya nung kay Coach Eb,
may immediate team siya, anytime and then, pwede niyang puntahan yung company. So mas madali sa kanya i-execute yung work, i-explain sa client. Thoughts mo, Anyways, lang naman. Jerus? Di pa discuss tayo about sa pagpili ng target market. Like, are they within reach, di ba? Madami ba sila? May mga network ka ba na kilala dyan sa market na yan? So, di ba bro, meron tayong lesson dyan. I suggest pwede mo siyang sa stage 1 siguro yan, pwede mo siyang balikan para hindi ka if need mo talaga ng money now talaga, di ba? Pwede, siguro. But in the long run hindi siya parang sustainable for me if sa freelancing ka talaga. Ma'am, Lipskin. I wanna eat. si Chair, sa ano ba? Salamat, Jerus. Yes, thank you, thank you. Big help. Ikulit mo pa, if need pa. Huwag matakot lumabas sa comfort zone natin. Huwag matakot. Kung hindi mo alam pa yung yung skill mo, yung target market mo, huwag matakot kasi 'di ba? Going out of your comfort zone, doon ka makaka-experience ng at least kahit konting progress. 'Di ba? So, like wala namang experts na nag-uumpisa agad as expert. Parang everyone naman simula naman sa 'di ba sa zero knowledge. Even kami, hindi naman ako expert agad. So, huwag matakot, bro. If ngayon need mo talaga ng money, yung kagaya ngayon meron kang offer kayo, 'di ba na pwedeng mag-grab, go for it. Try mo. Pero on the others side, gamin mo rin yung mas sustainable way to do freelancing. Na yung parang meron kang outlook in the 3-5 years from now na ito kayo, ito ka. Kasi parang kagaya, di ba, parang hindi siya ito hindi kasi video editor Parang mahirap din siyang mag-market for me. Yeah, mahirap siya in the sense na, like I said, yung rehab hospital kasi parang nasa tawag nun, yung meron kasi siyang community or naka-organization kasi siya so mahirapan na i-penetrate yung mga ganun, especially sa mga freelancing. And based on my experience, kasi sabi ni Coach Romel, yung mga ganun daw, dapat ini-evaluate mo muna kung kaya mo siyang pasukin. Like the Ma'am Cherry said earlier na kailangan mo ng connection sa loob para mapasok mo yun. Pero kung wala kang connection doon sa market na yun, mahirapan ka. So, pwede ka mag-change ng market na ganun pa rin, pero into a certain people lang na kailangan ng branding, kailangan ng videos, if that is your offer, something. I-pick lang nga natin. Let me, Teka, let me just share for a little bit before mag-9. Okay. Sige. I mean, most of us nasa phone naman. Okay. Batuhan natin yan. This is Tribe Offer Creator. Sige. AI lang to, but let's see what it spews out. It adds to the discussion. Editors. Viable market. Sige. I mean, I don't think does this thing ever say no ba? Baka yes lahat, no? A viable market, especially if you identify and address specific problems Ano, common challenges nila.
Video editor, growing demand for video content, diverse clients. lead generation, time management, pricing, scaling their services. Right. Lahat. High value problems. Same pa rin eh. Client acquisition. Building an online presence. Staying competitive. Then compare natin with our rehab clinics. Viable. Okay. It does get out. I don't think this says no though. This is not. So, parang yes ata yan lahat. Pero at least yung rational, it adds to discussion. Competition, first needs. Ano nga yung pinili mo na problem na solve nga dito, Jerus? 9 p.m. Jerus, andyan ka ba? Stop. Hey, go. Stop. Okay. Patient admissions ata yung hey guys, ibalik ko. Yung saan ba tayo? Yeah. Ano bang idagdag natin doon? I think kailangan niya muna i-evaluate yung main offer niya tsaka yung market niya para maging sustainable. Pero yeah, yun nga, it's a journey at nandito lang naman tayo mga ka-AC and tribe mates. And ako rin yung offer statement ko has changed probably more than 20 times na over the years. It's normal yung just like yung corporate, di ba? Yung si Jollibee nga, it was an ice cream shop and then naging chicken shop. And yung market niya was Philippines and now it's the fastest one of the fastest growing company fast food chain sa US. So US na yung market niya. Ma'am Chair, I'll throw you one last parang naubos naman natin yung questions sa chat. I'll throw you one ano pa? Na-try mo rin sa list building mo, si Sharon, dyan ka ba? Jerry? Yeah, I'm here. Yeah. Nag-ano ako naggagan ng access. Nag-run ako ng access sa iba. Sa outreach clips. Nag-send ako request. Yung, sa list building, na-try mo rin na kumuha ng sa health and wellness market. There's probably an international conference or an online conference, yearly conference ng within various niches within sa health and wellness. And doon sa doon sa mga conference na yung nakalista na lahat ng mga contact information ng mga booths or mga sponsors, di ba? And mga health and wellness yon, and then they have enough money to join that conference and pay the fees para mag-booth or mag-sponsor. And then yung mga conferences like that, may mga apps, and every year magkaiba yung app, and every year magkaiba yung website, at nakalista nandiyan lahat. Have you done that din sa pag-list building? No, not yet, bro. Kasi right now, yung ginagawa ko lang, aside from
LinkedIn, Instagram, and TikTok, at saka sa Facebook group. Yung mo na share. Is yung if you, hello, Yeah. Dinig pa ako. Yan, yung sa Yellow Pages, ganyan. Dun, yan yung ginagawa ko right now. So, Yellow Pages. Tapos, meron din sa Fortune 500. Fortune 500 companies. Yan. Ay, di ko pa na-try. Fortune 500 companies. Pwede din kayong kumuha dyan. Ang dami dyang mga businesses. Pwede nyo makita dyan. Yung may napaka-ranking pa yan. Ito. Dyan din ako kumuha. Ito, one more thing din. Anong thoughts mo sa local clients? Like, ano ba? Qualifying them as leads. My first local client sa na nagtiwala sa akin for Facebook ads. Kasi sa Facebook ads is 3 years pa lang ako dyan sa Facebook ads eh. Though 5 years na ako sa freelancing, 3 years pa lang ako mahigit sa Facebook ads. So, yung pinakaunang client na nagtiwala sa akin na kahit bago pa ako, is a local client. So, my thought on that, may mga premium din ha. May premium, may pera din sa local ha. Mas maganda nga kasi hindi ako mahirapan maubusan ng English sa pakikipag-usap sa kanila. Oo. And it's on a matter of how they see yung value na mapoprovide mo if gusto mong makapag-rate ng maganda sa kanila. Kasi mayroon namang hindi mga barat din na mayroon ding mga local clients na maganda ring maganda ring bigay ng service as long as nakikita nila yung magiging return, 'di ba? Return sa business nila. So, local client or international, it's just the same for me. I was thinking of wala. I was thinking of something na kalimutan ko. Baka may gusto pang magpasa ng kalimutan ko eh. Bakit mo nakalimutan? Usay mo yun mo. It was within my grasp. Baka may gusto pumasa na ng 9 baka may gusto pang mag-ask ng question dyan. Kasi I'll go right in a few minutes. Ay, sorry po. Pwede pong mag-ask? Sige, B. Go. Ay, sorry, may background music, background noise ng baby ko. Okay lang. So, nakita ko po yung post niyo about sa CES as follow-up. Do you have a specific format po on how to write it or yung word lang talaga na short email yung pina-follow niyo or meron po kayong format? Yun lang po. Hello, sorry, B. Hindi ko na narinig masyado. Paano ba, bro? Mas maganda yung... Opo. Nakita ko... Naririnig na po ba? Yeah. Okay po. Nakita ko po yung post niyo sa tribe group about sa CES as follow-up. So, do you have a specific format po on how to write that kind of email or yung principle lang po ng short emails yung pina-follow nyo or yun lang po? Kasi, like, I always test naman, B. So far, when I do follow-up, yung parang ginagawa ko, short lang. So, like, meron akong parang 9-word email strategy, kumbaga, na ginagamit. Like, ganito. Hi, Cherry, still interested in ganito?
are you still interested in my Facebook ad services or any thoughts on my proposal, ganyan, for social media marketing. So, yan. But if it but first kailangan mo i-determine ano ba yung objective ng email mo. If you're re-engaging ba cold lead or following a proposal or i-check mo lang yung interest sa service niya. So, pwede kang dapat ensure mo na yung body is always personalized. If i-ask mo sa akin, if meron ba akong script, ganyan, I have, pero it's always talaga is personalized and syempre relevant sa kung ano yung napag-usapan namin last time. Tapos, imo-monitor ko rin siya if ever mag-respond siya agad. So then, ngayon, nag-send ako ng outreach and follow-up script ko. Ito yung mga nagamit ko na to. Might as well, pwede yung siyang i-test din if it will work. Dito, you can just edit this and baka magsabay-sabay tayong gumamit nito. At baka magsabay-sabay tayo. Same lang din yung sisendan ninyo. Be direct. Dapat meron kang clear, direct question para magkaroon ka ng response sa kanila. Huwag magpaligoy-ligoy, kumbaga. Huwag magpaligoy-ligoy. If, like, halimbawa, i-re-engage mo yung code lead mo. Ako sinasabi ko na agad na, hi boom, growing your sales in social media. Wala. Kung din yung interest accordingly. Ganun. That's how I do. To spark yung to spark enough interest sa sinasendan ko ng cold email. Like if it's I'm following up an old lead, pwede lang sasabihin ko lang, hi, Cherry, checking in, still interested in ganito. Yun. So, it's like so kasi when you do personalized email or in following up, parang it makes them the email feel na tailored just for them talaga. So I always do simple, wala akong extra fluff, easy to read dapat, and easy to respond to. Yun nga, if it's a yes or no, ganun. So, yung tone, dapat conversational lang, hindi nga parang nagpipitch ka ng services mo or you're not doing sales pitching, kumbaga. So, parang nag-checking up ka lang na kumbaga na halimbawa, ito pa, hi dudes, just wanted to check, are you still thinking about growing your followers on your Instagram account? So yan, parang friendly, low-key. I want them to feel kasi na, or they're more likely to reply na if it's yes or no, para madali kang makapag-reopen ng conversation kung if it's a yes or no talaga. Or if you will let them to take, it will help you decide, or it will let them decide if they want to take the next step or not. Kumbaga. I hope you get what I mean, guys. Medyo nagugutom. Sige, bye. Dali pa akong Zumba eh. Cherry, one more for the road. Ito, you previously mentioned na, I would like to note then, one of the favorite takeaways ko sa discussion ngayong gabi is, sa pag-share mo ba, it's just, dating walang magic box na may secret na talagang, wow, I mean, yeah, you set aside a time and then
yung process is i-collect and hindi I mean it's really simple and consistent lang, no? But, ano ba? Well, what's so awesome about it is as long as you set aside a time, anybody can do it talaga. The way you described it, Papa, na yeah, i-copy paste mo one by one, and then my set na link sa platform, and then my notes. Lahat yan, we already have that doon sa Backtrack Your Success, and parang a simpler, more approachable sa sinabi na ni John doon sa ano. So it's really kalampag lang sa atin na I mean yung process is already there. Yung record binigay na sa atin. You just need to show up and do the work. boring things, no? Consistently. Kasi actually it's mahirap sa pag-umpisa. Like ako, guys, alam yun na, di ba? Call me Inay because I'm a mom of 3. I have 3 girls. And my little one, yung bunso ko, she has special needs. May autism siya. So she can talk. So it's a struggle for me para mag-lead gen and mag-acquire ng clients. If gagawin ko siya during the day or yung mata or ano ba yung mata? Ganun. Or if awake yung kid, yung little one ko, yung bunso ko. Kasi she has special needs na kailangan ko siyang kailangan yung tutok talaga ako sa kanya. So nag-ano talaga ako ng ano ba yung time that will really allow me na magkaroon ako ng lead and then magkaroon ako ng clients. Ano yung process? So sinulat ko talaga siya. I spent time, nag-plinan ko siya. So I sat down, sinulat ko. I'm not very techy ha. Gusto kong sinusulat ko kasi ay nababasa ko siya. I have my notebook. Oo. May mga notebook ako, may ballpen ako kasi gusto ko sinusulat ko siya. Tapos pag if hindi ako nasa harapan ng laptop ko, pwede ko siyang mabasa. I don't need to open my laptop. Mabasa ko siya kahit nasa bedroom ako, inaalagaan ko yung yung anak ko. So yun, tapos sinusulat ko siya yung process and ganito, yung mga natutunan ko kay John sa natin sa tribe. Ano yung best way for me to do all these things? Kasi pag gabi, I'm super pagod na, 'di ba? Hindi kasi from gawaing bahay to pag-aalaga ng bata, all around nanay. So, kagabi, imbes na mag-lead gen ako, matutulog na ako kasi pagod na. So, what worked for me is dapat morning. Kasi morning, walang masyadong distraction. Kasi tulog pa sila. At ako, fresh pa yung utak ko, nakatulog. So, doon. And sa umpisa talaga mahirap kasi lalo na gusto mo pang matulog kasi 4 AM pa 5 AM, 'di ba? So pang matulog. But what talaga sa akin is yung goal ko, like yung what drive me is yung goal ko na eto sinulat ko at ano ba yung mga gusto kong ma-achieve. Like ilan ba yung target income ko dapat na-achieve per month para ma-achieve ko tong mga goals ko na nakasulat dito. So yun, sinulat ko siya, nakalagay siya sa harapan ng table ko, yung goals ko, andyan siya. Bakit ko to ginagawa? Yeah. Yeah, nakasulat yan, sticky notes, yan. In old school tayo eh. Meron pa akong dyan eh, papel, nakasulat yan. Tapos yung wallpaper ko, if makikita nyo, andito. Hindi nga, wallpaper ko. Yung goals ko, like, yan, para pag-gising mo, pag open mo ng laptop, 'di ba? Makikita po na yung goal mo andyan. Ito yung goal ko. Kailangan ko magtrabaho. Huwag tayong mag-relax today. Yan. Yung own house with swimming pool. May own house na ako pero wala pang pool. Yun. 'Di ba? Yun, yung savings, ganito, vacation with family, own car na malaki, ganun. So, nakaano na siya. Tapos manifest. Like, every early na morning, ima-manifest mo sa sarili mo.
shout it out to the world. I will be earning 150,000 pesos this month. Ganun. I will be earning, para kang loka-loka, kumbaga, punta ka sa CR, I will be earning ganito this month. I will be earning ganito, 100,000 pesos this month. You're parang i-announce mo sa world, sa universe, yung ganun. So that you can do that every day. If you won't believe, di ba, it won't happen. So as you do the work, you believe that you can achieve those yung goals mo. Yan, manifest din. Because the universe is also universe or God is also listening sa natin. Diba? So yun, do that every morning. Kahit sabihin ng loka-loka ka na, isulat mo siya. Isulat mo na, I am earning. I-ano mo na, I am earning 100,000 pesos this month. I am earning 100,000. Ganon, isulat mo siya. Isulat mo, isabihin mo. Isulat at sabihin mo. Yun. I have earned. Sorry. I have earned. Sorry, ang dami ko yung sinabi. Ganon. And kung hindi kaya ng everyday, kung hindi kaya ng 1 hour, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. As long as everyday may gagawin ka na kahit isang step towards achieving that consistent na paglilidsin, na pag-build ng list. Every day, makalima ka, okay na yan. Next day na ulit. Diba? Yung 5 sa isang buwan, ilan na yan? 5 sa isang araw, times 30. Diba? Marami na. I-complete mo ba? 5 times 30, may 150. May 150 leads ka sa isang buwan. Diba? So, hinahingin mo lang. Kung mahihirapan ka talaga. Matuto premium. Isa naman zero. So, ito, one for the road pa. May last question sa GC. Joyce, go ahead. Sige. Sana yun. Ito na talaga last na. And Yes then, po, last after itong ask ni Joyce, mag-group picture tayo. Just turn on cam and group picture. Sige. Ano yun? For remembrance. Okay po. Coach Cherry, I'm curious lang po, do you use ChatGPT? O sa ads ko, sa social media. Sa isang low-tech na, hindi techy na. I also do internet. Kasi it helps me, mas madali yung work ko, mas mapadali yung add copies, ganun. Ng ChatGPT. Claude, pero I'm more on Claude AI. Yun, more ako dun. Sa Claude. And then, meron din po bang were there any results na nangyari na when you were using AI or ChatGPT or Claude? Ako usually, results naman po. more on sa task B, sa client task ako sa paggagamit ng AI. Doon ako, like paggawa ng social media content, ganyan. Tapos like ano ba yung magandang add copies, yun yung mostly nagamit ko for AISB. At sa fulfillment side sa clients. Kasi mas mabilis na, 'di ba, makapaggawa ng like social media post, mag-ano lang ako ng topic, ganito for this week, ganito yung gusto kong ganito na format, na meron kasi akong content pillars So ganito sa content pillar, like if it's educational ba,
or if it's building relationship ba na content. So yun yung yun yung gamit sa akin ng AI. It's for client task like yun nga, social media kasi mas mabilis na. Also, ano pa ba? Sa videos din. Ano bang like sample videos, ganyan na pwede kong gawin, like reels, ideas, for clients. Diyan din yung ko, kumukuha. Kasi nagle-lessen na yung time. Diba, AIs are there para to help us na mapa-faster yung natin. Diba, yung way ng pag-work. So, yun yung mostly na ginagamitan ng AI. Pero I'm more on Claude. Mas gusto ko siya kaysa kay GPT. No offense kay GPT. Mas gusto, Talaga smart depende Claude, din mas human like si Claude talaga. Mas Na-observe gusto rin. ko lang. May different strengths sila. Si Okay Gemini, po. si Gemini Thank you ang po. sa Google ecosystem, si Claude ang more human-like, pero walang access sa internet sa free account. Si ChatGPT may memory, so kilala ka niya. And then si Meta AI nandito lang sa group chat, so ganyan ba? Oh, may Meta AI na nga, di ba? Thank you. So Thank you po. thank you guys. Yeah, I'm so happy na na-include mo yan na question. We've been so missing kung wala eh. Opo, curious lang kasi ako kung may result ba yung health na nagagawa ng mga ganyan. Ang dami, like, di ba, alam mo naman, di ba, na meron akong batang inaalagaan. It's super useful kasi nung una, like, bago pa akong SMM, kailangan ko pang mag-research. Google. Ang dami pang gagawin. But right now, it's more efficient. Kaya, pero syempre, alam nyo, di ba, AI daw will replace, di ba, yung mga freelancers natin. But don't really think so. Kasi iba pa rin yung touch, di ba, ng Kailangan tao. pa rin ng guide Yeah. ng AI. Kaya nga po, natanong ko din, Coach, kasi medyo controversial siya sa mga na topic sa iba. You just need to know lang siguro how to properly use tools na to your advantage. Talaga. Na it will help yung business owner. Like, also, you should upskill, learn new skills din, adapt to technology. Yun, para hindi tayo mapag-iwanan. Yung mga now. Yeah. And so far si clients, wala namang issue doon, no? That you're using AI to make the work faster. Hindi naman siya dapat kasi hindi naman nila halata na AI yung ginagamit ko. Kasi lang naman siya, di ba? Di ba, hindi naman copy paste word per word yung ginagawa na. Yung final edit, also edit pa na sa tone up kahit nakaset na yung tone up voice sa AI, iba pa rin, ini-edit pa rin namin na parang human na talaga. Though parang sometimes it's you who's talking, pero ini-edit ko pa rin. Hindi pa ako actually 100% satisfied kahit merong maganda yung nila binibigay na like for content ideas, pero actually they're very helpful kasi mas mabilis na ngayon gumawa video nga, may scripts na, nagbibigay na ng scripts. I-ask ko lang, give me scripts for this one para sa ads namin. Nagbibigay na sila. Pero kailangan pa rin namin ayusin, syempre. So, yun. But it's very helpful. Kailangan mo lang talaga na alam paano yung prompts na maganda na para ma-satisfied ka. One thing na notice ko rin sa approach mo with AI is, so far naman, you're not using it sa lead gen. And you're still retaining the personal touch sa pag-reach out.
Doon pa rin, wala akong masyadong sa legend kasi ako na mismo yung ano eh. Like, it's personal naman yung pagme-message ko ay parang I keep it friendly, parang non-salesy, ganun. Pag nagre-reach out ako, I commend them na ganito, I like their post, I read, ito na, like, I read your recent post, ganito. I actually love your idea about this, ganyan, ganyan. So, hindi na muna ako nagpipitch. I like, parang nag-ano muna ako, nagkikipagchikahan na ganito, maganda yung feed niya, ganyan. Tapos, after 2 days, mag-ano ako, mag-heart ako, magre-react, magko-comment sa post niya, kaya meron siyang bagong post. So, ganun muna, parang warming up instead of pitching ng services agad. Tapos pag na-warm up ko na, doon na ako magsasabi na, I actually also do this for my client. I do this. Actually, I have a new post similar to you. Isisend ko yung link na ng post ko. Parang nag-send ako ng sample. So, ganun yung atake ko when I reach out. Or more, sila nang tatanong sa'yo, di ba? Kasi ikaw yung talking about them and then eventually they'll talk about you and ask about you, di ba? Nag-ask na, Walang sila, how, no? do you also do this? How did you do? What, yeah, ganun to. What tool did you use for this? Yeah. I actually want to have more followers, like additional 100 or 1,000 followers this month. So, ganun, nagchichika na sila. So, but before you do outreach, dapat, especially for sa Instagram, sa TikTok, or sa Facebook, dapat you warm them up muna. Hindi na, kasi di ba, like ako, I get so many messages from, no offense sa mga travel agents, insurance agents, pero nakakaumay, 'di ba? Sino hindi mauumay na hindi mo nga siya kilala, hindi nga nag-comment sa post mo, hindi nga nag-heart, hindi nga naka-follow sa iyo tapos bebentahan ka ng insurance. 'Di ba? So, but I know it's their 'di ba? Ano nila, kabuhayan nila 'yan. Pero syempre, do it the right way. If you want to convert your lead gen into sales, 'di ba? Na hindi na sayang lang nag-send ka ng copy-pasted message, kumbaga. Galing. I hope you guys get what I mean. Oo nga, parang I played with it a little and then kapag yung AI ang nagsasabing I saw your post na hindi ko naman nakita yung post, yung AI lang yung naglagay. It's a slippery slope. Parang ayoko. Parang at yun nga, nagkwento si Cherry na she will do her lead gen later tomorrow at 4 a.m. So, ngayon So, i-ano nyo ako, itag nyo ako pag nag 4 a.m. kayo ha. 5 a.m. Mag-ano na tayo, the AC tradition na mag-group picture bago mag-end. Salamat everybody from stage 2 at Team Bistak na you made our AC so much more fun at ang laki-laki ng group group picture. Is someone here ba na joining on computer? Kasi on phone, naka-phone ako ngayon, 1, 2, 3, 4, 8 lang yung makikita kong faces. Anybody na nasa PC? I-on yung Pwede mo, pwede i-scroll down. Nasa PC ako, laptop. Sige, how many people do you see kapag i-ano mo? 4, 8, 12, 16. Oh, sige, ikaw na lang. Ikaw mag-countdown. Kami mag-smile. At isend mo yung... Sige. Kaya na lang, open na lang the cam, please. Count tayo. Ano ba? Sa phone ba ito or sa screen snipping tools lang? May hindi pa naka-open yung mga cam. Show your faces. Charm. Show your beautiful and handsome Ma'am faces. Si Miss Charmlyn, JD, Visnu. Wapat yung scribe natin for tonight, oh. Cecilia. On ka na, Cam. Let's take.
Ibang brand tayo. Sige, ready na? Sige, countdown lang. Okay, countdown. 1. Smile ha. 1, 2. Teka lang. 3. Ay, may nakapikit si Sayuri. Ay, wow. Send ko muna. Send ko Notice muna mo sa pa. Sige, GC. sige now. Yeah, another one. Send ko muna. May nakapikit. Saan ba yun? Another one. Wag kukurap. Ready? 1, 2, 3. Okay. Ayan. Nagkaganda. So yun, just, it works even if it's simple, and do what works for you. Gaya kay kay Sis Cherry. Salamat ulit guys, and see you sa tribe. See you next month. Iba na naman yung speaker natin. We'll still share, and I've recorded this. I-share ko pa rin. Good night guys. Salamat. Yan.